Ang prinsipeng naging Palaka. Tumalima naman ang prinsipeng Palaka, at ito ay unti-unting lumapit sa mahiwagang ilog, hanggang sa maaninag niya ang kanyang sarili sa tubig. Hindi nagtagal ay nagliwanag ang tubig. Kitang-kita ng prinsipeng Palaka ang kanyang sarili sa tubig, ang kanyang nakaraan. Hindi makakilos ang prinsipeng Palaka. Ipinakita ng mahiwagang ilog ang mga mahahalagang kaganapan ng kanyang buhay. Simula nang ito ay isilang hanggang ito ay magkaroon ng muwang sa mundo. Hanggang sa ito ay magulat. Gulat na gulat ang prinsipe sa kanyang nakikita. Nakita niya ang kanyang sarili na nagbibigay ng walang humpay na utos sa kanilang mga kasama sa kanilang palasyo. Utos doon, utos dito. At higit sa lahat ay sigaw siya ng sigaw. At kapag meron siyang hindi nagustuhan ay nagagalit siya. Sa isang iglap, pinakita ng mahiwagang ilog ng pinarusahan ng prinsipe ang kanyang mga kawal ng walang dahilan. Muling nagliwanag ang ilog at ipinakita nito ang pagsigaw ng prinsipe sa isang matanda. Ipinakita din ang pagmamayabang na ginawa ng prinsipe sa kanyang mga kapwa-prinsipe. Ipinagmayabang ng prinsipe ang kanyang mabuting pangngalaga sa kabundukan ng Storyland. Ipinagmayabang niyang ito ay inaalagaan ng mabuti. Alam ng prinsipe na ito ay hindi totoo, sapagkat pinayagan niya ang ibang mga negosyante na putulin ang mga kahoy sa bundok ng Storyland. Ipinakita din ng ilog kung paano niya minaliit ang kanyang nasasakupan. Walang malasakit, walang paggalang sa iba. Patuloy lamang ang mahiwagang ilog na ipinapakita ang nakaraan ng prinsipe. Naalala ng prinsipe ng suwayin niya at hindi nakinig sa kanyang ina. Walang pinapakinggan ang prinsipe. Ginagawa lamang nito ang nais niya. Pati ang ginawa niyang pagtaboy sa mga taong humihingi ng tulong sa kanya. Lahat-lahat ng kanyang mga nagawang hindi kanais-nais ay ipinakita ng mahiwagang ilog. At ang huli ay nang may lumapit sa kanyang matandang lalaki, at hininging huwag putulin ang mga kahoy sa bundok ng Storyland. Naalala naman bigla ng prinsipe ang araw na iyon. Dahil lumahod at nakiusap ang matandang lalaki sa kanya. At tandang-tanda niyang may dala itong Palaka. Itinaboy niya ito, at bigla namang lumundag sa kanyang harapan ang Palaka. Nagalit ang prinsipe at tinadyakan niya ang Palaka. Inutusan din ng prinsipe ang kanyang mga kawal na paalisin ang matanda at ang Palaka. Inutos din niyang, ayaw niyang may palakang gumagala sa kaharian ng Storyland. Napatingin ang prinsipe sa kinatatayuan ng salamangkero. Ikaw ang matandang yun, ibig sabihin, kaya mo akong ibalik sa aking anyo. Inuutusan kitang gawin mo yun ngayon din. Kung hindi ipapautos kong putulin lahat ang mga puno dito sa Storyland. Ang sabi ng prinsipe. Nagulat naman sina Wigo at Yugo sa sinabing iyon ng prinsipe. Napatingin lamang ang salamangkero sa prinsipe. Kung ayaw mong mangyari yon, ibalik mo ako sa dati kong anyo, ang galit na utos ng prinsipe. Kalmado namang nagsalita ang salamangkero. Mahal na prinsipe, hanggang ngayon ay hindi mo pa rin maintindihan. Ang iyong ugali ang nagdulot at patuloy na magdudulot ng kapahamakan sa iyo. Alam mo ba na ang nangyayari sa iyo ay sumasalamin sa iyong pag-uugali? Ikaw ay isinumpa dahil sa iyong mismong kagagawan. Ang sagot ng salamangkero, sumpa, isinumpa mo akong maging Palaka? Ang tanong ng Palaka, hindi ako, kung hindi ang aming pinuno. Kung ganon, dalhin mo ako sa kanya. Hanggang dito ka na lamang, nakasalalay na sa iyong mga kamay ang iyong pagbabalik anyo. At hindi na naisin ng kaharian ng Storyland na magkaroon ng pinunong tulad mo. Ang sabi ng salamangkero, nagulat naman sa kanyang narinig ang prinsipe. Kung gusto mong bumalik sa pagiging tao, gumawa ka ng 100 na puno ng kabutihan, hindi lamang basta kabutihan. Ang paliwanag ng salamangkero, pwede kang manatili dito hanggang nais mo. Ang dagdag na sabi ng salamangkero. Nakaalis na ang salamangkero, at tulala pa rin ang prinsipe. Agad namang lumapit sina Wigo at Yugo sa kanya. Tara na, doon ka na lang muna sa amin, ang sabi naman ni Wigo. Tahimik lamang ang prinsipe, hinayaan na lamang niyang sundan sa paglalakad sina Wigo at Yugo. Nagkatinginan na lamang sina Wigo at Yugo. Hindi nagtagal ay narating na nila ang kanilang tirahan. Ito ang lugar ng mga Palaka, pumasok na tayo, ang sabi naman ni Yugo. Abangan sa susunod na bahagi ng ating kwento.